Yan natin. Sige. First time. Kamusta naman? Kamusta? Ang ganda. Kamusta yung feel? Shucks. Wow. Kamusta yung fingerboard? Hindi mo pa natatry? Kamusta yung bowing? Ayun. Ayan, mas rinig ko na ngayon yung violin. Okay. Kamusta? Well, may idea naman ako sa tunog ng electric. Pero ang ganda. I mean, hindi talaga ako sanayin sa, alam mo yung kapag electric kasi para siyang may, iba yung tunog niya, parang may pagka, basta hindi ko ano, basta, hindi siya tunog kahoy. Hindi siya sobrang tunog kahoy. Tapos, oh. So, alam mo, feeling ko nasa player din. Kasi ako, sa acoustic violin kasi, pag tumutugtog ako ng acoustic violin, makagat. Okay. Alam ko. So, akala ko, hindi ka pwedeng magtugtog dito ng makagat. Pwede rin pala. Like, luto mo. Okay, bibili na ba ako? Nanguhula. Okay. Oh, grabe. Kamusta yung feel ng fingers mo? May pinagkaiba dun sa basa usually na ginagamit? Actually, guys, ang malambot to. Sa ako, ewan ko, siguro kasi yung violin ko hindi matagal na kasi hindi na setup 'yun, baka dahil doon. Pero ang ganda. Ewan ko na ayoko nang bitawan to. Uwi ka na. Hindi pwede. Let's say tutug tayo ng ano. Classical. Uy, ang ganda ng Jaire, papapabili yata ako ng electric violin. Uy, ano? Ay, kapos. Oh my gosh. Okay na, sige. Ayos ba? Ayos? Kamusta yung feeling? Sobrang ayos, pre. Pero, bro, kasi I have a lot of reviews din na nangyari dito sa violin nito. And, naramdaman mo ba dito sa violin nito na, eto ikaw as a classical player, kaya ka lang naman itatanong kasi as a classical player, syempre. Yung, kasi nasabi ko dun na parang, nawalan ng silbi yung mga sound point. Ay, teka nga. Gusto ko oo nga, no? Diba? Gusto ko matest yan. Naramdaman ko. Teka, gusto ko matest yan. Sige nga. Ayan. Kasi tandaan nyo, guys. Open yung topic, ha? Okay, ako, guys, hindi ako purist. What do I mean by purist? Sila yung mga taong ayaw mag-accept ng change. Or, hindi sila open sa idea ng iba. Ayan, So, sabi nga nila, sabi mo, kasi sa acoustic violin kasi, yung sound point dito, kapag malapit ka sa fingerboard, mahina. Pero pag malapit sa bridge, malakas. Pwede. May ramdam mo rin siya. Ramdam, pero hindi siya kasing sensitive ng siguro. Ng kahoy. Kasi, para sa akin kasi kung gusto mo tumugtog na mahina, magagawa mo. Wala naman yan kung electric o kung electric o acoustic, parang Oo nga. Diba? Exactly. Wala, siguro iba lang talaga yung approach. Iba lang siguro yung approach, pero kung gusto mo ng ganun tunog, bakit? Instrumento ba masusunod? Hindi, ikaw na rin, di ba? Tayo. Oo, tama. Diba? Ikaw yung player eh. Sabi nga nila, guys,
wala yan sa pana. Nasa pumapana. Galing na kay Sir Emil yan, ha? Kunyari, meron kang napakagandang pana. Kunyari, 1 million pesos na pana. Duling ka naman. Wala rin, hindi rin tatama. Di ba? Tama, Kaya kunyari. Kaya. Yun nga lang, tandaan nyo guys, syempre, kapag malapit sa fingerboard, ang tunog dyan, very soft. Very, di ba soft, pero parang very smooth. Parang, compared sa ano? Natutug tayo ng ay baka makapirit kayo. Sige lang pre. Kunyari, wala ka ng battery, pre. Ay, nalobat? Hindi, meron ako. Wala ka ng battery. Sige, post lang doon. Ngayon mo lang. Tuloy lang. Pre, ang video mo dyan, nalobat. Okay, so guys, we're back. Sige, try ulit. Sir, try mo nga na mag-classical dyan, sir. Na dead bat kasi alam nyo naman si Boss Jaire. Hindi naubusan ng gig yan eh. Diba? Yun yung mabigat talaga yun eh. Diba? Parang... Kayang-kaya. Yun lang talaga. Syempre, hindi mo ma-expect na magtutunog acoustic violin ng electric violin. Parang sa gitara, parang hindi mo pwedeng magtunog nylon yung steel. Diba? Pero kung may gusto kang tunog, para sa akin, kung may gusto kang tunog, mapa-dynamics man yan, o sa kulay, sa tone colors, parang hindi yan sa instrumento eh. Parang nasa player talaga yan. Okay. Yari. Ang ganda, no? Kaya. Pero sir, para sa'yo lang ba? Recommended mo ba siya as practice na instrument? Ano ba? Ganito yan. Ayan. Ngayon siguro mare-recommend ko. Pero dapat ang mindset mo kahoy pa rin. Exactly. Ganyan din ako mag-isip. Ikaw, sige, sir. Kumbaga ba, kasi alam mo, sa electric violin kasi haplusin mo lang yan eh. Tutunog. Pero kapag nasa kahoy ka, yung haplos doon, patutunog. So, kung magpo-practice ka ng electric violin, make sure na ang mindset mo pa rin is nakakahoy ka pa rin. Kumbaga, nandun yung same feel, yung same bite, yung same bow usage, nasa bow lahat. Kaya, wag mong iti-take for granted yung dali niyang patunogin. So, kumbaga, feeling ko naman, kung mag-electric ako, feeling ko hindi mawawala sa akin yung classical touch. Oo, kasi isipin nyo guys, 1 year ako nag-open string. 1 year. Yung teacher ko hindi ako binibigyan ng kahit ano. Puro open string lang. Open string. 1 year. 1 year. Hindi, pero that's the best 1 year of my life. Doon ko na-realize yung yung importance itong right hand. Kasi ito yung boses ng violin mo eh. As in, kasi iba parang ganito sila mag-violin eh, yung iba. Ay, naku. Hindi iniwasan ko. Ay, ito. Ito, guys, kita niyo yan? Nakikita ko. Actually, yan gusto ko sabihin. Ito ang nangyayari sa mga electric violinist. Ito yung ginagamit nila. Tindan kasi nga parehas, ang dali patunugin eh. Yan may ganyan-ganyan pa sila, di ba? Ay, alam nyo, hindi nga nagpe-press itong index finger ko. Oo, hindi nagpe-press yung index finger ko. Pero kapag kahoy ka, syempre ganito. Oo, madiin.
Narinig niyo yung kugat? Yung kagat? Narinig niyo ba, di ba? Kung ano yung inaral mo sa classical, you just have to put it here. Oo. Wag mong sirain dahil lang sa... Yung iba, parang, no hate. Okay. Yung iba makikita mo dito, ito lang yung ginagamit. Oo. Eh, sabi nga ng teacher ko, binigyan ka ng ganyang kahabang bow, ba't hindi mo gamitin lahat? Diba? Exactly. Ito kasi, Emil, based on my experience, experience ko lang, meron kasing tendency na, ito yung tugtog, di ba? Ito kasi yung volume, di ba? Halimbawa, nalagay ko, minsan napapalakas yung volume. So, ang tendency nila, gusto nilang mahinaan yung tugtog. Ito yung ginagamitan nila. So, which is hindi naman necessary. Pwede namang hinaan ng tunog na ganun pa rin ang quality. Oo nga, oo. Gets ko yan, oo. Pero nakikita ko talaga sa electric violinist yan. Ito yung mga tamad tumugtog. Ito, di ba? Walang index finger. Ako electric ako, 3 months na yata. Walang index finger. O let's say napalakas yung volume. Pero dapat ang tunog mo strong pa rin or yung buo pa rin. Pwede. Oo nga, no? May kagat pa, di ba? May kagat pa rin. Ay. No. May kagat pa rin. Wala sa violin yan. Oo, true. Ngayon ko na-realize, since first time ko makatry ng electric violin, na pwede ka pa rin tumugtog as if you are playing sa wood. Exactly. Pwede. Hindi siya yung choice, parang siguro choice mo na lang kung sisirain mo yung technique mo. Choice mo na lang or hindi ganon ka hindi ka ganon ka 100%. Siguro marami masasaktan dito. Hoy, damay ako dyan ha kasi siguro lagi ako siguro kung nasira yung technique mo na dahil nag-electric ka, hindi yung kasalanan ng electric violin. Siguro hindi lang talaga nag-sync in yung technique mo. Nag-sync in yung sync in technique mo sa kahoy. Sa classical. Oo. Siguro kaya siya nawala kasi hindi lang siya gano'n nag-sink in na para bang kahit anong gawin mo is magsi-stick siya. Oo. So, anong nangyari? Lumipat sa halip na nag-adjust kasi, anong nangyari? Ikaw yung nag-adjust sa violin, hindi ko yung nag-adjust. Hindi skills mo yung violin. Siguro case-to-case basis yan, baka kasi mamaya yung iba talagang 10 taon na nag-electric. Oo. Ay, meron gano'n. Hindi pa rin. Para sa akin kasi ikaw ba naman, 1 taon ka mag-open string? Ayun, no? Tignan nyo guys, bago niya na-try yung siguro nasasabi niya yan. Kasi, 1 taon ko na nag-open. Kung magka-classical ako, parang... Diba? Bago yabang to. Ay. Kaya. Ayan, narinig nyo kayo. Kaya pero syempre, iba pa rin pagkahoy, iba pa rin. Siguro yun lang talaga na talagang since 1 taon ako nag-open string. Siguro parang feeling mo siguro possible na masasabi mo, sir. Possible. Basta yung kumbaga yung mindset mo, hindi kahoy. Naka-lock in ka sa kahoy. Oo. Ganun yung treatment. Pwede. So, thank you, Sir Emil, for talaga first time, masaya, guys. Feeling ko, if I receive a lot of hate comments here sa mga electric violinists, I'm so sorry. Pero ayun nga, guys, mapapansin nyo naman, siguro, the fact that Emil shares his experience naman. Opinion ko yun, Don't please, no hate. Opinion siguro, ko yun. hindi, ibig sabihin ko, legit naman yung opinion mo. For me, kasi ako, as a
hati kasi ako, hybrid ako kasi I always apply technique ng classical sa electric. So, ano ka pre? Askal? Parang tapak. Baliw. Yung sabihin ko, ibig sabihin ko, naiintindihan ko yung playing ng violin in a classical perspective. Kahit hindi ako sobrang classical tumugtog. Kasi nga, nag-lesson din ako ng classical. So, I understand your perspective din pagdating dito sa electric violin. Pero guys, this year. Ayan o. Lason! Guys, electric violin na tayo. Feeling ko this year may electric violin. Talaga masasabi ko sobrang siya bro. Sobrang boom siya sa... Sobrang convenient din kasi niya. Oo. Ang gaan. Tapos, kahit ito na lang dalhin mo, kahit di ka na mag-rig. Saka ako kasi pag sa gigs, nagma-mic ako. Oo. Ang problema sa mic, alam mo yun, nagfi-feedback. Oo, Ito talaga walang feedback eh. Wala. Yun lang talaga. Mismong yun yung sound niya. Kanina medyo girl-girl tunog kasi yung battery kasi hindi ka pupunta-punta dito, walang battery. Ay, nako. Sorry, pre. Ayan. Thank you so much for letting me use your studio for this content. No, pre. Thank you for letting me experience electric Grabe, violin. thank you so much. Ngayon lang ako nakatry ng electric violin, guys. Ngayon lang talaga. As in. Pero masasabi ko agad na, noong una parang ano pa ako dyan medyo, electric, ano ba yan? Actually, gusto ko rin nga pa-try yung mumurahin naman. This one kasi. Ay, sa bagay. Kasi standard ano na try mo eh. Mahal to eh. Oo. May kumbaga sa height ng violin, nasa high-end level kasi siya. Pinaka-lower siya, pero nasa high-end level Let's siya. say nasa middle class. Intermediate to high-end. Kasi mga high-end, di ba? Yung mga NS. Yeah, Zeta. Yeah. Mga ganun. May kilala ako yung puti yung violin. Ayun, tayo. Nang ihingi sa akin ng pegs. Yaman-yaman. What? Yari Anyway, ayan. This is the electric violin and Emil has tried first time. Ang saya. Masaya. Talaga solid. Thank you so much. Masaya naman talaga yung mga first time eh. Mga bagay na, ayan na. Ibang first time yung kindat mo. Ay, joke. Let's say, first day of school. Tama na. Wala naman sinasabi. Kasi first day of school. Wala tayong sinasabing iba. Bagong notebook, bagong lapis. Wala fresh tayong sinasabing iba. Fresh notebook, fresh books, yung mga wala pang sagot. Ayan, nakita nyo guys. Bango-bango ng fresh books. Naniniwala ko. Ayun lang guys, thank you so much sa panonood and I really appreciate this visiting again here sa studio. Hindi ko na nagawa yung iba. Sisingilin ko na to next time. Grabe kang gastos na. Wag ka ilang. Thank you so much Emil for letting me stay here and solid. Ayun lang guys. See you again. Ay, wait lang. Before we end, subscribe naman kayo sa kanyang channel. Road to 4K. Road to 4K. Congrats pare. Ako road to mag 1.5, 2K. Goal natin this year. Baka 2K sana. Yun lang. Thank you so much. Woo! Bye! Bye!